Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Ginunita ng mga progressive groups ang ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kasabay nito, kanilang kinondena ang inanunsyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Narito pong detalye mula kay Rowena Papasit. Nagsalo-salo ang mga miyembro ng ilang mga progresibong grupo sa Vancouver sa bisperas ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution bilang pag-alala sa matagumpay na pagkilos noong February 1986 na nagpatalsik sa Marcos dictatorship. Ikinwento ni Ago Pedalizo kung ano ang ginawa niya noong makasaysayang 4 na araw ng People Power. Panahon ng EDSA, ako yung taga-secure ng mga tubig. Mula sa simbahan, ipapadala sa Fairview sa Veritas. So sa simbahan ako noon. Tapos bahagi pa rin ng simbahan, kami nag-NAMFREL. Yun ang participation ng Catholic. Kinakabahan kami kasi lalo na yung first two nights mo, hindi mo alam di ba? Tapos nagkaroon na ng clarity nung ikatlo, ikaapat Tapos alam naman natin talagang ang order initially, shoot to kill di ba? Si Darla Tumelda naman ay nasa US na bago pa pumutok ang EDSA pero mahigpit pa rin niyang sinubaybayan ang mga nangyayari sa Pilipinas noon. I was glued to my TV nung nangyari yon kasi lumaki ako sa martial lawyers, during martial lawyers. I can laugh about it now, but during those times it was scary because I would go to school and the next day missing na yung mga kaklase ko or missing na yung mga professors, right? It was a very, very dark time for a lot of folks. Naaalarma si Pedalizo na sa paggunita ng EDSA ngayon, tila binubura na kung ano ang dahilan kung bakit nagkaisa noon ang mga Pilipino. Hindi ko matanggap na yung celebration ng EDSA ngayon, may panawagan na huwag babanggitin yung Marcos. Kasi at the very core ng EDSA Revolution was a Marcos, father. Ngayon sabi ng iba, hindi naman nagkasalan yung anak sa tatay. Hindi pag yung nakaw ng ama, na preserve ng parents, ng mga anak, at recorded yan, napakinabangan, yung kasalanan ng ama, kasalanan ng anak. Dismayado rin si Tumeldan dahil nakain na rin anya ng sistema ang maraming itinuring na leader ng EDSA. Pero idiniin niyang importanteng manatili sa alaala ng mga mamamayan ang People Power Revolution dahil bahagi ito ng kasaysayan ng bansa. I still have hope, right? The fire is still within us. And we still have hope. They can erase anything and everything they want, but if we have events like this, the poetry, music, storytelling, hindi mabubura yan. Marami sa mga dumalo sa EDSA 40 celebration ay mga batang leader ng mga progressive groups na hindi pa ipinapanganak ng maganapang EDSA. Ilan sa kanila ay natutunan ang kwento ng EDSA mula sa kanilang mga magulang. Nalulungkot sila dahil 40 taon matapos ng People Power Revolution, wala pa rin anilang nangyayaring pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Naging worse ang conditions ng Pilipino despite how the government want to show that it's greatly improved. Nakikita po natin, bilang mga migrante, bilang mga OFWs, na pataas po yung mga numbers ng Filipinos na umaalis ng bansa. So I think roughly around 6,000 per month na ang umaalis ngayon ng Philippines. The system of corruption continues to exist. And responsibility niya rin po yun as the leader of our country. Recently po, di ba, meron pong evidence, clear evidence na meron po siyang 10 billion pesos. Na yung yung allocables, na di ba, po siya doon, nasangkot po siya sa corruption. So just like father, like son. So dapat po nating kondenahin po yun at we should make them accountable, both the president, the vice president, and all the people who are, holding the power in our country. 40 years later, we can see that nothing really has changed, and some would say it might have gotten worse. We still have a Marcos in power, and he is still stealing, billions of pesos from the Filipino people, while so many of them are suffering, suffering from a lack of decent jobs, defunded social services. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa para sa mga Pilipino. Activism is important. It's important to use your voice, use your power,
and come together with other people to fight for a better society. Hindi man ngayon, maybe hindi bukas or next week or next year, but the Filipinos are growing to be wiser and smarter, and with social media, unti-unti nating na-discover kung ba yan talagang totoo, what's right, what is just, and we will continue to fight. There was this moment in time where we all rose up. And pwede naman pala, right? We can, and if Filipinos want change, and we've been wanting that for quite a long time, right? We can still do it. Samantala, mahigpit ring kinundena ng mga grupo ang plano ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2028. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. I know a lot of Filipinos are outraged about it dahil may maling nangyari dun sa confidential funds. So, anong sagot dun ng gobyerno? Wala. And then ngayon, tatakbo pa siya. We are outraged, and we will do the best we can to continue to advocate for our rights. I don't think, she should be able to run and basically use, her position in power to run for president again, because, she showed that there's evidence that she stole money from the people. Ang kapal po ng mukha ni Sara Duterte. Kasi po, ano po bang ginagawa niya? Di ba, siya po ay may impeachment case. Meron pong proof. Lahat po yan. Tapos, anong ginagawa niya? Nag-jet set lang po siya sa Netherlands. Wala po siyang ginagawang para sa mga tao. We have to make a principled stand to get away with political dynasty, to get away with a plunder, to get away with corruption, all together, and start a new beginning. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.